Ano yung gusali? Building. Ang magna. Yashuddu ba'duhum ba'da. Ano yung nakikita natin sa building? Anong meron sa building? Yung structure niya, yung pundasyon niya, yung kung sa bahay pa, yung haligi niya, yung poste. Di ba? Yashuddu ba'duhum ba'da. Dito, inaling tulad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim na mu'minun, kapag sila ay nagkakaisa-isa, yashuddu ba'duhum ba'da. Ibig sabihin, ang bawat isa sa kanila ay nagsusupport para hindi matumba yung structure na yun, yung bahay, yung building na yun. Ganon din sa Islam. Ang mga Muslimon, sa kanyang kapwa-Muslim, dapat sila ay nagtutulungan nang sa gayon ay manatiling matatag ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, baka mayroong magtanong sa inyo. Ibig sabihin yun siya, Ustad, kapag hindi kami magkakaisa-isa, babagsak ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala? Babagsak ang relihiyon ng Islam? Ganon ba yun? Hindi. Kailanman hindi kayang pababagsakin ng sino man ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, kayang-kaya niyang ipanalo, kayang-kaya niyang ihayag kung ano ang tunay na katuroan ng Islam sa atin. Okay? Ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Sheikh Saleh Fawzan, sabi niya, ano ba ang gagawin ng isang mananampalataya kapag sila ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila? Di ba kasi minsan, lalong-lalo na yung pag mayroong kang pride, alam niyo yung pride? Hindi fried chicken, ha? Hindi fried chicken. Yung pride yung pagmamalaki at pagmamataas. Yung tinatawag na sa Arabic ay kibr. Yung tawag na kibr. Okay. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, anong gagawin natin? Halimbawa, nagtalo tayo sa isang usapin. Brother, sunna yan. Brother, wajib man yan. Hindi man yan ginawa ng mga propeta sa lawa, hindi man ginawa ng mga sahawa, hindi man, meron man akong nabasa na ganito. Hanggang sa nagtalo sila. Anong gagawin natin? Malik sa sunna. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sinabi ng Allah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Kapag kayo, sabi niya, ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang bagay, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Saan tayo babalik? Anong pagbabatayan natin? Ang Quran at Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong ibang pagbabatayan. Hindi tayo pupunta kay ganito, naari, lalo na kapag kamag-anak, baka kampihan pa. Di ba? Sabi nila, palakasan man natin ito. Di ba? Sa Islam, kapag mayroong sigalot, hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Muslim, ibabalik natin ang turo agad ng Quran. Kung ano yung sinabi ng Allah. At kung ano yung sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag maghahatol tayo, fahkumu bil adl. Kung maghahatol tayo sa pagitan ng dalawang mananampalataya, kung sino man, fahkumu bil adl. Kailangan natin hatulan sila ng mayroong katarungan. Dapat nandoon yung katarungan sa pagbibigay ng hukom sa kanila. Pagbibigay ng hatol sa pagitan ng mayroong hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay na kapag ating pinanghawakan ay kailanman ay hindi na tayo maliligaw. Ano kaya ito? Flashlight? Cellphone? Ano? Dalawang bagay na kapag pinanghawakan natin, sabi ng Propeta Muhammad, kailanman sabi niya hindi na tayo maliligaw.
Bakit? Bakit Quran at Sunnah? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sabi niya ang dalawang bagay sa inyo na kung inyong pinanghawakan, kailanman ay hindi na kayo maliligaw kailanman. At ito ang Quran at Sunnah. Bakit kaya? Bakit sa pamamagitan ng paghawak ng Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad, ano yung literal na paghawak? Ganun? Anong tinutukoy sa paghawak? Ha? San? Ang pagsunod mo at kung ano yung napapaloob doon sa banal ng Quran at gayon din sa hadi, gabay, kapamaraanan ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ito yung magsisilbing liwanag mo sa pagtahak ng landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin yung landas ng Allah patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi madali. Napakaraming mga pagsubok, napakaraming mga problema na iyong haharapin sa landas na iyon. Kaya ang kailangan mong panghawakan ay ang Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ating source. Hindi tayo kumukuha kahit kanino na ng ating batayan sa ating pamumuhay. Okay? Gayun din, inutusan tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, sa huling panahon ay makikita ng bawat isa sa inyo ikhtilafan kathira. Yung hindi pagkakasundo, pagkakasalungat-salungat sa pagitan nito. Sa panahon natin ngayon, makikita natin kaliwat ka ng mga hindi pagkakaisa, lalong-lalo na yung mga scholars sa Islam. Di ba, makita natin sa social media, si ganitong chef, ganito yung kanyang pananaw. Ganito naman, yung isang chef naman, nagtuturo, ganito naman kanilang pananaw. Anong nangyari sa kanila? Away-away sila. Halimbawa, mayroong ibang mga usapin sa Islam. May mga usapin sa Islam na hindi malinaw yung kanyang kwan. Anong sinabi ng Propeta Muhammad? Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating yung panahon na makikita niyo, sabi niya kakaroon ng ikhtilaf, pagkakasalungat ng opinyon ng bawat isa. At sabi niya, fa'alaykum bisunnati. Nararapat sa inyo na pahawakan ang aking sunnah. Ano yung sunnah? Kapamaraanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khulafa'ir rashidin. At yung kaparaanan ng khulafa ar-rashidin. Sino sila? Al-khulafa ar-rashidin. Ang apat na namuno pagkaraan ng pagkamatay ni Propeta Muhammad. Sino? Sino? Si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, at si Ali. Kilala ba natin sila? Kung mas kilala natin yung mga bida sa mga artista sa mga pelikula. Wallahi ay, kapintasan sa atin na kilala natin yung mga artista, kilala natin kung sino nagbida sa ganitong mga pelikula, pero yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipinaglaban yung Islam, yung akida natin, para ma-preserve itong Islam na ito at dumating sa atin ng ganito, hindi natin kilala. Di ba? Hindi natin kilala yung apat na madhab, yung imam, yung mga tabi'in na nakipaglaban, yung mga sahaba na nakipaglaban kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo saliksikin natin. Kilalanan natin sila. Napakaraming books, mga nagle-lecture patungkol sa yung mga sahaba na to, kung ano yung naging ambag nila. Ang isa pa sa kanila, noong siya ay binigyan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng raya. Alam niyo yung raya? Flag. Kahit amat-amat na puputol yung kanyang kamay, kabila, pinanghawak na naman kabila, pero hindi niya binitawan yung bandila ng mga Muslim. Nung iba sa kanila, subhanallah, naging kapalit para lang ipaglaban yung Islam na ito, ang aqida, yung relihiyong Islam, naging kapalit ng buhay nila. Katulad ninyo,
Siyempre, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, si Umar bin Khattab, si Khalid bin Walid, si Hamza, yung uncle ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na napatay ni Wahshi, si Ali bin Abi Talib, si Uthman bin Affan. Subhanallah. Diba? Ito yung mga tunay na hero, bayani ng Islam. Diba? Ito yung dapat natin kilalanin. Hindi yung mas kilala pa natin yung bayani na hindi naman nakapag-ambag sa Islam. Diba? Subhanallah. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad, sabi niya, "Abdu alayha bin nawajid." Sabi niya, yung sunnah ko, sabi niya, kapamaraanan ako at kapamaraanan ng mga sahaba ng Khulafa ar-Rashidin, apat nito, ay ikagat nyo, sabi niya, kagatin nyo, sabi niya, sa inyong mga, anong tawag dito sa ngipin? Bagang. Bakit? Kapag kasi kinagat mo dito, yung isang bagay ay mas mahigpit yung pagkagat. Hindi agad-agad matatanggal. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad, yung sunnah ko, sabi niya, at ang sunnah kapamaraan ng mga sahaba ko, ay kagatin nyo, sabi niya, dito sa inyong mga bagang. Okay, para hindi agad-agad na matanggal. Okay. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, yung ummah nito ay magkakahiwalay. Ilang grupo? Sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha fin nar illa wahida. Ang ummah nito, ang nasunat ng Propeta Muhammad, ay magkakahiwa-hiwalay sa ilan? 73 na sekta o grupo sa Islam. La kulluha fin nar, sabi ng Propeta Muhammad. Lahat, sabi niya, ay makakapasok sa impyerno ng Allah illa wahida. Maliban sa isa. Sino sila? Ma kana alayya wa ashabi. Okay? Sino yung mga tao tinatawag silang firqatun najiyah? Grupo sa Islam na sila ay maliligtas. Sino sila? Ma kana alayya wa ashabi. Yung mga sumusunod sa akin, ibig sabihin kung ano yung ginawa ko, kaparaanan ko, kung paano ko isinagawa ang sala, ang pagpa-fasting, kung ano yung paniniwala ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashabi. Ang ashabi na tinatawag niya dito, yung mga sahaba niya, yung mga kasamahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, o tinatawag na companion, yung inabutan si Propeta Muhammad at nabuhay sila sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita nila ng personal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi merong ibang mga nabuhay sa panahon ni Propeta Muhammad pero hindi nila nasilayan ang Propeta Muhammad. Kaya hindi sila matatawag na sahabi. Katulad nino, yung hari ng Habasha.